nakalimutan ko magdala ng bihisan. Ayan, basa yung damit ko. Uwi muna ako sa grid. Nakaligo. Iniwan ko sila, nag-aalmusal na. Hindi na ako nakisabay kasi nga amoy gamot ako. Kasi yung gamit kong pang spray, napakabaho. Yung salvo. Pero effective naman sa mga maninira, lalo na sa manunusok. Kaya lang makapit sa katawan. Kailangan pagka spray mo, pahinga, ligo ka agad. Kaya umuwi na ako kasi mapagkamalan pa ako may tokpo. Amoy putok. Hindi pa sila tapos. Mukhang marami nga mapipitas ha. Papakarga ako ng diesel. Nakalimutan ko pa yung wallet ko. Hindi pala sa nubad kong short. Ba, may marakalda na. Ela pa yarin eh. Nakatutsad lang ang kabaho kanyang boss. May ka 27 lang natang langgit, gatang 5. Ang yun yung 40 na eh. Kaya mga 60. 60 kaya? Ba, wala ka na sinulong. Ang ganda oh. Ayos. Yung sa James Cod medyo medyo madaling sprayan dahil maganda yung pagkakatali. Yung kay Daki kasi medyo kumapal na isa nga. Damo. Ganda ng salida oh. Dahil bulaklak. Hindi pa yan naatras sa susunod. Yung 60 niyan eh, malawag. 60 siguro, 600. 100 kilos. 45 lang pala yan, 46. Ganti nga yun. Kaya ako mag-gawin. Nauna na yung 500. Amo, segunda na rin. 52 lang mo rin mga kay. 52. Oren, segunda.
570. Segunda yan, ne? Oo. Para siya. Para saan po pala? Hindi, dalawa lang to eh. Hindi, ipito na po yung nandun. Ah, o 600. 120. 620. Oo nga pala. 630 yung bid, tsaka 14 yung segunda. 770 kilos. Kaya, liliman. Marami ring sira. Oh. Ay, aba. Oo, hindi na pala ako mamili. Oh. Kami, 5. Thank you. Ay, ay, ay. Ang diesel 10 litro na nabili ko. 10 litro. Meron mga gasolinahan na ayaw magpakarga sa galon. Grabe, sobrang init oh. Nalalantay yung mga palaya. Sisingit muna ako magpatubig. Lantay oh. Oh, laglag ang dahon no. Malambot sila. Oh. Grabe. Pati halaman nang iniinda yung init. Oh, lanta oh. Puting-puti oh. Kaya tabayanan ko na sila inyo. Isang tudling na lang yun. Hintayin ko na sila. Hindi ko pwedeng ipagpabukas to. Baka sira pa yung tuwa ko. So yung tuyo eh. So yung napatubigan ni JP 5 tudling na lang yata yung natira. So kunti na lang. Isang lusungan pa. Okay na yan. Pwede na tayo magtanim dyan. Yan. Yan, basa yan. Isang side lang pinaano ko. Siguro Saturday or Sunday, alin doon sa dalawa na yun ang i-schedule kong pagtanim dito. Mauna ako sa gym squad kasi yung gym squad magtatanim pa sila ng ampalaya. Pinapauna ko yung ampalaya kasi magpapatubig pa sila dito. So yung tuyo din yan. So naghahabol tayo ng panahon dahil 3 months lang tayo dito. Well, yung 3 months na yun pwede namang pakiusapan kahit isang buwan. Halimbawang umabot tayo kasi yung 3 months binil sa gulay. Sitaw, yung 3 months na yun medyo palaos na sila. Pero kung sakali mang umabot ng 4 na buwan, eh pwede namang ipakiusap yun. Pipitas na lang naman kung sakali. Sayang eh, nabayaran ko na yung 3 months eh. Ito na lang, itong tudling, isang tudling na to. So ano sila eh, nagpapataba din sila sabay patubig. Kasi madaming kasunod dyan. Madami siyang maliliit tayo no. Kahit na medyo mababa ang presyo ng talong ngayon, tuloy lang kasi merong time na bigla na lang tumataas yan. So pipitas ka na lang. Kaya tuloy lang ang alaga kahit mababa ang presyo. Yan o, maraming kasunod dyan eh. Pero yun yung napitas namin kanina, 700 kilos mahigit. Kahit yung susunod kaya pa nyan. Kaya pa niyang kunin yung
600-700 kilos. Kahit pa paano at least may kita kahit konti. Yun ang importante dun, kumikita kaysa sa wala. Malay natin bigla na lang gumanda yung presyo. Ito na lang naman, hintayin ko na. At lapit na. Yung ampalaya ko umihiyaw na sa tubig. Ang lalambot na nung sinalot ko yung mga bunga, ang lalambot na. Kawawa naman. Kawawa sila, ang lambot ng bunga. Wala akong mapitas pagka hindi ko pinatubigan to. Ang lambot Ang patubig ngayon every other day lang, pagitan lang na isang araw, tuyo. Meron nagsasuggest, dapat daw ganito yung gawin ko sa farm 1. Ito guys, ito lang yung pag-aaral ko dito sa A-frame na to. Maganda siya sa ampalaya kasi nakakasingaw lahat, nahahanginan lahat. Hindi kagaya ng traditional na balag, yung gaya ng ginagawa namin. Pag kumapal na, yung nasa gitna, hindi na nahihipa ng hangin. So, sa pag-aaral ko, maganda talaga to. Kung mapapansin nyo, ang ganda ng bunga. Ang ganda ng laglag ng bunga, pansinin nyo. Konti lang to pero marami siyang napipitas, marami siyang nagbunga. Kaya lang, ito yung diferensya. Medyo magastos kasi yung ganitong balag. Hindi medyo, as in magastos. Biruin nyo, isang kawayan na to, 100 isang piraso. Kung ilang kawayan ang gagamitin natin sa kalahati hektarya. So malaking puhunan. Baka hindi natin makuha yung puhunan kasi yung traditional na balag na ginagawa namin baka halos dumoble yung gastos, diba? Pero kung maliitan lang, pwede to. Diba? Di ka ba matutuwa sa ganyan, Ang ganda ng bunga. Mahirap nito, wala akong dalang flashlight. $5.50, mga 6:30. Siguro maliwaliwanag pa yung 6:30. Mga 40 minutes siguro. Dati nakukuha ko to ng 30 minutes Meron akong aaminin sa inyo guys. Hindi ko alam kung naikwento ko na sa vlog to. Noong 17 years old ako, gusto ko nang mag-Maynila kasi ang alam ko maganda yung buhay sa Maynila. Pag nasa Maynila ka, maganda yung trabaho, maganda yung kita, pero hindi lahat. So naglakad ako ng papeles ko, nalaman ko hindi ako nakarehistro. So nilakad ko, ako yung nagparehistro, late registered. Sabi ng registrar, ano yung gusto mong baguhin? Pwede mong baguhin yung pangalan mo, pwede mong baguhin yung edad mo. So yun ang naisip ko, yung edad ko. Ginawa kong in-advance ko na 1 taon para maging 18 years old ako. So yun po yung nasa birth certificate ko. Mas matanda ako ng 1 taon. Pero yung talagang kapanganakan ko, yun ang sinusunod ko. Lalo na ngayon, itong darating na birthday ko, ngayon pa lang ako talaga maghahanda. Yun ang susundin ko, yung talagang kapanganakan ko, hindi yung sa birth certificate. Kaya itong darating na birthday ko, minsan lang ako maghahanda. Usually ang pinaghahanda namin yung anniversary namin ni Mrs.
Ang dami kong napasukan. Halos lahat sinubukan ko. Halos nalibot ko yata yung buong Luzon sa kakahanap ng trabaho. Sa Batangas, sa Laguna, Makati, Valenzuela, di ba? Sa Bulacan. Pero sabi ko parang ano walang pagbabago eh. Mabagal lang asenso sa pamamasukan. Kahit sa abroad, kung di mo talaga sasamahan ng konting diskarte, hanggang dun lang sa nakakaraos. Pero ito sa farming, dito ako siguro ito yung nila ng Diyos sa akin. So dito medyo nakaluwag-luwag ng konti sa pagpa-farming. At saka sa inyo nga pala sa YouTube. Yan, maraming salamat. So totoo lang guys, alin man dito yung mawala, mapipilayan ako, yung YouTube tsaka yung farming. Alin man dyan, malaking kawalan sa akin. Kaya lubos ako nagpapasalamat sa inyo sa suporta niyo. So tinatanong ko yung mga kasama ko kanina kung magde-day off sila bukas kasi nga Biyernes Santo. Sila Dake, si JP, day off daw muna. Pero sila Patrick magtatrabaho daw bukas. So baka makapagtanim na kami ng ampalaya bukas sa farm. Bababad ko na yung buto mamaya para bukas diretso tanim na. Gahabol tayo ng ng panahon. Wala nang wala nang kasunod eh. Lalo na yung ampalaya, wala. Ito lang maliit na to ang ina-harvest namin. Ganda pa naman ang presyo ng ampalaya ngayon. So dito guys, yung inaasahan kong sabi ko kahit di ako kumita, masaya na ako kasi ganda ng kinalabasan. Pero sa awa naman ng Diyos yung pang-anim na pitas ko, nabawi ko na yung gastos. Itong pipitasin ko na to ngayon, yan na yung magiging kita ko. Hindi man ganun kalaki pero kasi yung dalawang kaban na binili ko hanggang ngayon nagagamit ko pa, meron pang isang lagay kaya matipid lang. Magiging problema ko nito yung lamok. Naka-short lang ako. Meron dumang nagtitinda ng mais dito kahapon. Hindi nila type, hindi niluto. Sayang. Tapos yung ulam, yun dami papanis lang yan, pakain sa aso. Ayan, katulad niyan, pandesal tinapay, di naubos, tsaka yun sasawa sila sa kailangan pa iba-iba, malayo tayo sa mga panaderia yung mambigla ang kailangan ng merienda. Okay, hindi tayo 6:35, medyo maliwanag pa naman. Merong paparating sino kaya to? Pag lumiko kay Paring Pade, ayun si Paring Pade. Okay guys, bukas naman po ulit, kita kits. Maraming salamat. Say Jun.